Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang balita natin ngayon ay kaninang umaga, naghain ng itong grupo ng makabayan or bayan ng pangalawang impeachment case kay Vice President Sara Duterte. At sinabit ito sa Joe de Venecia Hall sa House of Representatives sa Quezon City, at ito ay dinaluhan ng halos 70 na katao. 70 na katao ang dumalo at sumama dito sa pagsampa ng second impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kung babasahin nyo yung balita sa payagan or pakinggan nyo kung ano yung sinasabi sa radyo, alam niyo itong makabayan, ito po yung mga legal front po ng CPP, NPA, NDF. Ano po yung CPP? Ito yung Communist Party of the Philippines, CPP, Communist Party of the Philippines. Ano yung NPA? Ito yung New People's Army. Ano po yung NDF? Ito po yung National Democratic Front. At itong makabayan ay isa ito sa mga legal fronts ng NDF at Communist Party of the Philippines at ang NPA. Alam niyo, itong grupo na ito magaling sa paglilin lang. Ito po yung kalaban ng gobyerno natin since 1972. Akalain mo yan, yung NPA, ilang taon na yan. Ito yung mga pumapatay ng mga ating mga sundalo at kapulisan ng mga ambush, gano'n. Gumagamit sila ng mga pasabog para, alam mo na, nagkakaroon ng sira sa daan at inaatake ang ating mga sundalo at kapulisan. At sila po yung mga humihingi ng revolutionary taxes. Revolutionary taxes. Ito po yung mga kotong na sinasabi natin. At marami po nakakatanggap niyan sa mga LGUs, sa mga mayor, konsehal, mga governors, at saka mga contractors na gumagawa ng ating mga lansangan, gumagawa ng ating mga tulay, gumagawa ng ating mga flood control sa mga probinsya. At alam niyo, karamihan sa mga projects na infrastructures, talagang pumapasok talaga yung CPP, NPA, NDF at humihingi po ng kotong or revolutionary taxes. Kung ikaw, contractor o LGU, at hindi ka magbibigay ng pera sa kanila, susunugin nila yung inyong mga equipment, yung mga grader, mga bulldozer, kung ano-ano pa. Sinusunog nila ito. Alam niyo, madali kasi tayong makalimot sa mga ginagawa nitong mga kalaban ng gobyerno natin. Komunista ang mga yan, namamatay tao. At isa lang ang goal nila dito sa ating bansa. Gusto nilang palitan ng ating sistema ng gobyerno from communism, from democracy to communism. Alalahanin ninyo. Alam niyo, baka nagtataka kayo kung bakit ako ganito nagpapaliwanag sa inyo. Hindi po ako sumasang-ayon sa mga pagmumura ni Vice President Sara. Madali lang naman gawin yung pinapagawa sa kanya Sumagot ka lang na maayos. Hindi yung pupunta ka sa Facebook o kung saan-saan social media platform at sinasabi mo yung mga allegations mo.
pagkatapos minumura mo pa yung mga tao. Hindi po maganda yon. Very basic po na good manners and right conduct. Alam nyo naman na tapos na yung yung serbisyo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naitaas niya ang sweldo ng kasundaluhan, naitaas niya yung pensyon namin. Pero hindi ibig sabihin nun hanggang ngayon naniniwala kami at sumusunod kami sa kanya. Hindi. At ang aking history po ay nag-serve ako nung panahon ni Apo Lakay Ferdi noong 1970s mula nung ako yung nag-graduate sa PMA. At ako ay nandun ako, loyal ako sa gobyerno. Nandun ako, sumasang-ayon ako sa mga programa ni President Bongbong Marcos. Hindi yung meron akong gusto. Hindi yung nagpapasikat ako, hindi yung humihingi ako na ako'y kasama na magtrabaho sa gobyerno. Alam niyo mula nung ako nag-retire, marami akong lampas. Maraming mga offer na hindi ko kinuha. Kaya ganun ako kasimple. Wala akong pakay kung bakit ako nag-vlog dito. Hindi ko gusto yung nagpapasikat ako. Ako lang po ay nandito para i-exercise ko yung utak ko. At sinabi ko naman sa inyo, na-exercise ko ito dahil ayaw ko magkaroon ng demensya sa ganitong edad. Kasi ito ngayon yung edad na very sensitive po. 70 up to 80 at pag nakalampas tayo ng 85, yun po yung mga delikadong period para atakihin ka ng demensya. At itong demensya ay yung palaging nakakalimot ka. Buti na lang, meron akong exercise dito sa YouTube channel na ito na magbigay sa inyo ng balita at magpaliwanag sa inyo ang aking opinion para ma-exercise yung utak ko. So yun lang po ang dahilan kung bakit ako nandito sa YouTube channel. Bale wala po yung mga monetization. Actually po hindi naman importante sa akin yun. O kahit meron akong 5 o 10 na views dito sa video na ito, masaya na po ako niyan dahil meron akong mga tao na nakikinig at nanonood sa aking mga sinasabi dito sa YouTube channel na ito. So, alalahanin nyo, kaibigan, kapatid, wala akong goal o wala akong inaasam na makuha sa pagbigay ng balita sa inyo. Nandito ako para magbigay ng aking personal na opinion at perspective sa mga nangyayari dito sa ating bansa, politika man o hindi. Kaya abangan natin itong impeachment ni Vice President Sara. Ako rin nawalan ako ng gana kay Vice President Sara. Maganda yung kinabukasan niya dahil sikat na sikat siya at maayos naman yung pamamalakad niya. Pero ito, mula nung nagbumura siya, kagaya ng tatay niya, nawalan na ako ng gana Pero at the same time, mas matindi yung support ko kay President PBBM sa mga nangyayari. Pero ito ang sasabihin ko sa inyo. Galit ako kay Speaker ng House of Representatives kay Romualdez dahil maraming rason. At sa mga susunod na mga YouTube content ko, sasabihin ko sa inyo kung bakit ako galit kay Ferdinand Romualdez na siya ngayon ang Speaker ng House of Representatives. So, yun lang muna ang kwento ko ngayong araw na ito at magkita-kita na naman tayo sa mga susunod na oras o araw. Baka bukas magbibigay na naman ako ng video content dito sa YouTube channel na ito. Salamat po sa panonood at magandang gabi po sa inyong lahat. Bye!